Magandang umaga po sa inyong lahat at mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Linggo, November 16, 2025. Unahin muna po natin yung ating issue natin ng mga weather information, particular na po itong rainfall information. Sa ngayon po may naka-issue na rainfall information sa may bahagi ng Mindanao. Sa ngayon po kasi nakararanas ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone ang bahagi ng Mindanao. Particular na nga sa may bahagi po ng Caraga, gayon din sa may Soc-Sargent, ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Ito po ay makikita nyo dito sa ating website panahon.gov.ph at real-time. Makikita po ninyo ang ating mga latest na mga rainfall advisory, gayon din yung ating mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. At sa website din po na ito, makikita nyo po yung ating iba't ibang mga impormasyon sa lagay ng ating panahon, gayon din yung mga nasusukat na temperatura at iba pang mga meteorological parameters sa buong bansa ng ating mga estasyon sa buong Pilipinas. Kaya muli po, bisitahin nyo po yung panahon.gov.ph para makita po ninyo yung ating mga real-time updates sa ating mga rainfall information, heavy rainfall warning, thunderstorm advisories at flood advisories sa buong bansa. Ngayong araw naman, sa ating latest satellite images, makikita nyo po wala tayong bagyong minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Maliit nga yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Amihan ang nakakaapekto sa Northern Luzon habang shearline. Yung shearline po banggaan ng malamig na hangin mula sa amihan at yung mainit na hangin mula sa Karagatang Pasipiko na nagdudulot po ng mga pag-ulan. Particular na nga dito sa may bahagi ng Central Luzon. In particular po yung area ng yung lalawigan ng Aurora. Samantala, Intertropical Convergence Zone or ITCZ, ito po yung pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang hemispheres o hating globo mula sa northern and southern hemispheres, kaya po may mga kaulapan, partikular na sa may bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Mas malaki nga yung posibilidad ng mga pag-ulan sa bahaging ito ng ating bansa. Kaya nakita nyo po kanina, meron pong rainfall information lalo na sa may bahagi ng Mindanao. Samantala, malaki rin yung posibilidad ng mga pag-ulan sa Aurora dulot ng shearline, habang mga mahihinang pag-ulan at kung minsan ay makatamtaman ng mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Northern Luzon. Sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman ngayong araw medyo mainit at tanghali, pero may mga posibilidad pa rin ng mga isolated o pulupulong pag-ulan pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Dito nga sa Luzon, makikita po natin malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa lalawigan ng Aurora, dulot nga yan ng shearline o yung bangga ng mainit at malamig na hangin. Samantala naman, meron po mga pag-ulan, mga mahina hanggang sa kung minsan katamtaman, hanggang sa kung minsan malalakas sa mga pag-ulan, dulot ng hanging amihan, partikular na sa bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley Region. Mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan naman ang mararanasan sa Ilocos Region, dulot din ng amihan. Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makararanas naman ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Kumpara po kahapon, mas maliit yung posibilidad ng mga malawakang mga pag-ulan. Kaya sa mga kababayan po natin na magkakaroon ng mga aktibidades sa labas ng ating mga tahanan ngayong araw dito nga sa Metro Manila, asahan po natin, magdala pa rin kayo ng mga pananggalang sa ulan, posible yung mga isolated thunderstorms, pero mas malaki yung posibilidad na medyo mainit yung panahon po natin ngayong araw dito sa may bahagi nga ng Metro Manila. Speaking po of temperature, ang agwat ng temperatura sa Lawag nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 23 degrees Celsius, sa Tuguegarao 24 to 30 degrees Celsius, sa Metro Manila 24 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay 22 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 31 degrees Celsius. Dumako po tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Malaki rin yung posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan dulot ng ITCZ. Agwat ng temperatura sa Calayan Islands 25 to 30 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa 25 to 30 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ang makararanas ng malaking posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng ITCZ. Ang agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 29 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 30 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius.
malaki rin yung ang posibilidad ng mga pag-ulan, lalong din na sa may bahagi ng Mindanao, dulot ng ITCZ, at inaasahan natin na magpapatuloy pa ito hanggang sa mga susunod na araw. Mag-ingat po sa mga banta ng mga biglang pagbaha, mga flash floods o pagguho ng lupa at pagguho ng lupa or landslide, lalong-lalo sa mga lugar na ilang araw na pong inuulan dulot ng ITCZ sa Mindanao. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning, pero katamtaman hanggang sa maalon na lagay po ng ating karagatan ang mararanasan, partikular na sa Northern and Central Luzon, dulot po ito ng hanging amihan. Ang nalalabing bahagi naman ng ating bansa, makararanas po ng banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng ating karagatan. Mag-ingat pa rin po, no, lalong-lalo na yung mga maliit na sakyang panda at maliliit na mga bangka, lalong-lalo na kapag meron tayong mga localized thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon ng ating karagatan. Narito naman ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita po natin bukas, magpapatuloy yung epekto ng Intertropical Convergence Zone, partikular na sa may bahagi naman ng Palawan at Mindanao. Posibleng mabawasan na yung mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Kabisayaan. Magpapatuloy din yung epekto ng shear line, partikular na sa Aurora at Quezon. Kaya sa silangang bahagi po ng Central at Southern Luzon, asahan yung malaking posibilidad ng mga pag-ulan. Pagdating po ng araw ng Martes hanggang Huwebes, inaasahan natin muling lalakas itong northeast monsoon o hanging amihan. Hinatinalis yung posibilidad na magkaroon tayo ng gale warning or malalaking pagbabala sa malalaking pag-alon ng karagatan, lalong-lalo na sa may northern Luzon, dulot ng hanging amihan, yung inaasahan nating surge ng northeast monsoon. Magpapatuloy din yung shear line sa silangang bahagi ng Luzon, habang inaasahan naman natin na mas mababawasan pa yung epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa may bahagi naman ng Palawan at Mindanao sa mga susunod na araw. So generally po, makikita natin malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas lamang ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa ating sa buong kapuluan po natin. At magandang balita sa ngayon po, base sa pinakahuling datos natin, maliit pa ngayon yung posibilidad, medyo pahinga muna po tayo sa mga bagyo, at least for this week. In the next 3 to 5 days, maliit yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maaari pa rin naman magbago itong forecast natin, kaya lagi po kayo tumutok sa mga update ng DOST Pag-asa. Twice a day po, meron tayong weather update. Samantala, ang araw natin ay sisikat, ganap na 5:57 na umaga at lulubog, ganap na 5:24 ng hapon. At sundan pa rin